Magandang araw po. Tuturo po ko po sa inyo ngayon kung paano po ang pagsagot dito sa ating attendance sheet at saka sa ating bagong test answer sheets. Okay po. So ngayon ay sa bawat exam natin or sa bawat room examiners o mga advisors, bibigyan po namin kayo ng ganito. So dito po ay dapat siguraduhin natin na yung makakarating po sa inyo ay 2 pages. So yan po, dalawa po yan. So kung makikita po ninyo, para malaman po natin na tama, ay ang number po niya sa lalaki ay from 01 hanggang 20, and then yung kasunod po niya 21 to 40. Ganun din po sa female. So siniguro po natin na para meron po talagang sapat, alam po mas marami po yung babae o kaya mas marami yung lalaki, kaya dalawa po yung binigay kong pages ng attendance sheet. So yun po, paki-verify na lang po ito. At kung makakarating din po sa inyo na attendance sheet, ay dapat siguraduhin po natin na tama yung section. So para wala po tayong duplicate. Kasi iba po ang code ng bawat section, depende po sa kung ano yung nailagay dito na section code or section ID. So yun po, i-verify din po natin yan. So next po, as advisor room examinee, checkin po natin tong second quarter exam po yan. So ito po, test type. And then dito po, lagay natin kung kailan yung dates at kung kailan po yung nagaganap yung exam sa dalawang araw. So 8 to 2 p.m. So ngayon po, kunwari ay punta na po tayo, no? Kunwari ito na po ang estudyante. Meron pong estudyante. Ang una pong dumating na estudyante ay si Paul Casas. So, ang estudyante po, ang gagawin po niya ay kailangan po niyang tandaan yung number niya dito. So, kung ano po yung number niya dito, halimbawa po ay 12101. Kailangan po ang tandaan ni student to kasi sa buong pong dalawang araw, ito po ay basically, gagamitin niya po ito as examining number. So, maganda po na matandaan niya po ito. Sabihin po siguro natin sa ating advisee, sa ating estudyante na tanda na na isulat na po nila ito para gagamitin po nila ito for the next 2 days. So, nag-distribute na po kayo ngayon ng mga answer sheets. Kunyari, may test po sila sa Empowerment Technologies. So, isulat na po nila dito yung kanilang subject. And then, yung section, huwag po nilang kakalimutan. And then yung type of test, second quarter test. At syempre yung pangalan, huwag kakalimutan talaga. And then, ano na uli yung ating examining number? 12101. So 12101. Maganda po na bago pa mag-shade ang estudyante, ay isulat niya po ito para guide po niya, para hindi po niya makalimutan. So ito po, bilang estudyante, kunwari po ako yung estudyante, sisidan ko na po 1, 2, and then 1, and then 0, and then 1. So kung mapapansin nyo po, ang pag-shade po dito ay kung ano po yung natapat na number pababa. So, ganun po yung pattern niya dito. Natapat po dito 1. And then, natapat po sa pangalawa ay 2. So, shadean po yung 2. And then, sa pangatlong digit ay 1. So, shadean po. And then, sa pang-apat, 0. And then, sa pang-lima ay 1. So, yan po. Okay na po tayo dyan. Para naman po dito sa set, default po tayo na set A. Kasi, more or less, lahat naman po ng mga exams natin ay pare-parehas. Set A po. Actually, kahit hindi po ito shadean, pwede naman po hindi na shadean siya. Pero kung ano po, by default, pwede naman pong shadean ng mga bata na set A. Ngayon po, wag po nating instruct yung ating mga estudyante na mag-shade ng B, C, D, or E unless po ay in-instruct po halimbawa ng subject teacher. Hiniling po ng subject teacher. So, yun po. So, basically, default po natin muna ay set A unless requested by a subject teacher. So yun po. So sa pagsagot naman po ng test,
wag po natin kakalimutan at i-remind po natin ang ating mga estudyante na dito po tayo mag-start na sasagot. Yan, halimbawa, kunwari sa number 1, sagot ay A. Tapos, sasagutan na natin yan hanggang sa 60. Kunwari sa pinaka-last item ay, ang sagot ay D. Nalagay po natin dito ay letter D. So, yan po. So, siyempre po, wala naman po, kadalasan naman sa atin, wala po tayong 61 hanggang 100. So, dapat po dito, wala pong sagot yung ating mga anak. So, yun po. Tapos na po kunwari ang test. So, kapag natapos na po ang test, tayo naman po bilang advisor, report na rin po natin ito. Kasama po ito sa ating report. So, isulat po natin dito na kung sino nag-prepare. Halimbawa po, ang pangalan po ng advisor ay si Manuel L. Quezon. So, isulat po natin dito. And then, pirmahan na lang po natin sa gilid. Ito naman pong noted by. Ito po yung pangalan naman ng ating subject group head. Kunwari po ang subject group head ay si Jose P. Rizal. Susulat na lang po natin din dito. So, yan po. Ganyan lang po ang ating ganyan po ating bagong sistema. At sana po ay masiguro natin na ma-implement natin ito ng maayos para po magkaroon tayo ng mas accurate na data at hindi na rin po magiging paulit-ulit ang request sa inyo ng mga information related to assessment data. Marami pong salamat.